Day. Ayan, batiin mo na yung katabi mo. Sabi sa tabi mo, masaya ako, nandito ka ngayon. Okay, yung may kasamang ngiti, di ba? May kasamang ngiti. Opo. Yeah, and I'm so glad that I'm here, no po? Well and good for the glory of God. Napakabuti po ng Panginoon, ho. At ngayon po ay nasa week 3 po tayo na ating pong series, Every Decision Matters. Nasabi sa tabi mo, every decision matters. Nasabi sa tabi mo, every decision matters, right? No, and before we continue, simulan po natin sa ating declaration. Now, if you have your Bibles po, Bible app or physical Bible, hawakan po natin. At open natin yung ating Bible app and let us declare this because we will engage again with the Word of God and we know that the truth will set us free. Only the truth shall set us free, right? At ngayon po, sige, i-declare po natin to. Ready na po kayo? Ready? On the count of 3. 1, 2, 3. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I'll be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, Amen. Father, we thank you sa oras po na ito for the privilege na kami po ay muling makapagpuri, makapagpasalamat sa inyo pong ginawa, Panginoon, sa amin for the past days, for the past week. And Lord, patuloy namin hiningi, make our hearts ready. Make the hearts of your people ready na magbistula pong matabang lupa na muli pong mapagtatamnan ng inyong salita. And Lord, we claim na ano man yung inyo pong salita na ihasig sa amin, your word say, hindi nyo po ito hayaang masayang, Panginoon, kundi, Lord, mapapangyari kung ano yung layunin ninyo at plano ninyo sa buhay ng bawat isa. And I just pray, God, that you make our hearts na mistula pong matabang lupa so that, Lord, hindi lang po mamunga 30, 60, kundi 100 iba yung pagpapala. Salamat po, Panginoon. We welcome the Holy Spirit, knowledge, wisdom, and understanding ay inyo pong idulot sa bawat isa so that makuha po namin lahat ng nais nyong ibigay sa inyo pong mga anak. At patuloy po na hiningi ko po na bigyan niyo po kami ng patuloy po yung gabay ng Banal na Espiritu at patuloy po naming dalangin ang banal na dugo ng Panginoon Jesucristo ay amin po ina-apply sa buhay ng bawat isa. Claiming God, victory, in Jesus' name. And all God's people say, Amen. No? So, again, magandang hapon po. And as what I've said, nasa third part po tayo na ating series, Every Decision Matters. Amen? Sabi sa tabi mo, every decision matters. Bakit? Ikaw ay ikaw ngayon base dun sa mga nakaraan mong desisyon. Amen. May kasama ba ako? May kausap ba ako? Ikaw ay ikaw ngayon base dun sa mga nakaraan mong desisyon. Kahit meron kang magandang pangarap, pero yes, meron tayong magandang pangarap, pero yung mga dinesisyon natin, yun yung nagdala sa atin kung ano tayo ngayon. Though meron tayong magandang pangarap, pero ano yung mga steps na ginawa natin, yun ang nagdala sa atin kung ano tayo ngayon. At kung ano yung gagawin nating desisyon mula ngayon, yan ang magiging future natin. Amen? No, kaya kung ano yung ginagawa natin ngayon, ano yung desisyon natin ngayon, yung bawat takbang na gagawin natin ngayon, ito yung mag-make up kung ano or break up kung ano yung mangyari sa atin sa future. Amen? Sino rito gusto magandang future? Ito yung tanong, ano yung hakbang na ginagawa mo ngayon? And if you'll allow, Pastor, no, if you'll allow me, no, sa oras nito, talakayin natin ngayon kasi napakahalaga po nitong desisyon na gagawin natin. Last time, pili natin to trust God and let go ng control. No, gagawin natin yung mga area na kaya natin gawin, but we will trust God with the things that we cannot control. Tama po ba? No, at yung mga laban na hindi natin dapat labanan, hindi na natin lalabanan. But the things na kailangan natin labanan, hindi lang tayo magpipray, but we will do something about it. At yung mga bagay na hindi natin kaya at hindi natin saklaw, di ba? Sabi nga na scripture, may nagtanim, may nagdilig, pero ang Diyos ang nagpapatubo. No, huwag ka na ma-pressure kung ba't hindi tumutubo. Basta gawin mo yung part mo, magtanim ka sa good ground, tapos diligan mo, i-cultivate mo, yung pagpapatubo, si Lord na yun. Amen. No? So, yung part na yun, ilalagay na natin sa kamay ng Panginoon so that magiging payapa na tayo. Wala po tayong stress. Amen.
No, at sa time na to, let's see anong decision yung dapat natin gawin. And the title of our topic today is Every Decision Matters, Part 3, The Price of Discipline versus the Pain of Regret. Tanong ko sa iyo, pareho pong painful yan. Disiplina ngayon, masakit ngayon, pero masaya ka sa susunod. Tama po ba? Ganun naman yun eh. Kung masaya ka ngayon, malungkot ka sa susunod. Bakit? Kasi merong dalawang klase ng pain dyan. Pain ng discipline at merong pain ng pagsisisi. Ang tanong, kung ikaw papipiliin, ano gusto mong piliin? Kasi kapatid, to tell you, sa buhay po natin, hindi po talaga hayay ang buhay. Si Jesus Christ po mismo may sabi. Ano po? Okay po ba yun? Okay lang ba magsimula si pastor ng negative? Okay lang ba yun? Pastor, ang sarap dapat encouragement. Sino ito gusto encouragement simula? Ha? Taas yung kamay, gusto encouragement. I disappoint you. I'd like to disappoint you. I'd like to start to tell you na ang buhay po ay hindi hayahay palagi. Yeah, merong hayahay pero hindi palagi. No. Bakit? Totoo lang, si Jesus mismo may sabi, and this is my life verse, sabi ng John 16:33, no, hindi natin puntahan, pero if you're taking down notes, you may write it down. Sabi ng John 16:33, in this world, you will have trouble. You will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Yan yung sabi ng John 16:33. Si Jesus mismo, sinabi sa mga disciples niya, that in this world, you will have trouble. And welcome po sa GUCCL. Dito po, gusto namin kayong tulungan na umayos ang inyo pong buhay. Amen? Okay po ba na masakit na ngayon, pero masaya sa susunod? Kasi po, a lot of people, dito po, even Christians po, ayaw natin ng disiplina. Tanong ko sa inyo, sino rito gusto ng disiplina? Sino rito gusto ng mga test? Sino rito gusto ng mga sermon? Ayaw natin yan eh. Tama? Pero totoo lang po, sino rito nagsisikat, sinabi mo, sana nakinig ako sa nanay at tatay ko noon. Sana sinunod ko yung nanay at tatay ko noon. Sana sinunod ko lang yung traffic law na yon. Hindi sana ako nagkaganon. Hindi sana nag-aksidente, di ba? O naka-aksidente. Are you listening? Tama? Kasi ang problema po, ayaw natin ng discipline. Paano ko nasabi? Tignan nyo, ano kalagay? Karatula. Bawal magtapon dito. Ano ginagawa? Kaya nga may karatula doon kasi doon nagtatapon. Tama po ba? Ano pa nakalagay? Bawal umihi dito. Pero mo, grabe, no? Of all the nation daw po, isa po ang Pilipinas sa may mga ganun. At nakakatuwa po, sa ibang bansa may nakalagay na karatula. Bawal umihi dito, Tagalog. Bakit po kaya? Bakit po kaya Tagalog, no? Sa ibang bansa po, ha? Tagalog, bawal umihi dito. Sabi ng isang kausap ko, sabi niya, itaas mo lang yung paa mo para pwede na. Ano ibig sabihin ng itaas yung paa? I believe yung katabi mo, hindi siya aso. Amen? No. But, no. There are things that really beyond our control. And at times po, yung discipline po, hindi po masarap sa simula. Pero alam niyo po, merong benefit po yan. Sino rito gusto mo okay na masaktan ka ngayon, na sundin mo yung mga magulang mo, kaysa magsisi ka doon sa consequence ng mali mong desisyon? Di ba? Sino rito gusto mo yung maghirap ka na sa pag-aaral ngayon, kaysa ulitin mo yung subject mo, ulitin mo yung taon? Tama? No, sino rito gusto mo yung masaktan ka na ngayon na hindi ka mag-give in doon sa temptation at magtagumpay ka naman doon sa addiction mo sa susunod? No, sino rito gusto mo yung mapagtagumpayan mo yung sakit na mamuhay ka, magtipid? Wala mo ng Shopee, Lazada. Para sa susunod, wala ka namang utang, bayad ang lahat. Masaya ka, you can buy anything that you like. Hello po mga kapatid. But you need first, meron mo ng sakit sa simula so that you can enjoy later. Pero dalawang choice, sakit ngayon, enjoy later, o
o enjoy now, pay later. Na po? Ganyan pa naman yung mga alok ngayon, di ba? Buy now, pay later. Are you listening? No, parang ang sarap, no? And alam niyo po, even Christians, nagkaroon po sila ng problema because of that, and the word is discipline. Sabihin natin yung word, discipline. No, discipline. Tingnan niyo po, let's define discipline. Ano po yung discipline? Discipline is choosing between what you want now and what you want most. Ano ba yung gusto mo ngayon? At ano ba talaga yung nais mo in the future? Kasi, kapatid, meron kang magandang, ang ganda ng dream mo, pero ito yung tanong ko. Yung ngayon, ka-align ba yung gusto mo ngayon doon sa dream mo? For example, gusto mo maging mas malapit sa Panginoon. Gusto mo, pagdating ng mga 5 years, 10 years, na pagdalo mo sa cell group, pagdalo mo sa church, sa training, you want to be a better person. You want to be a great leader. Ito yung tanong ko. Yung ginagawa mo bang hakbang ngayon, doon papunta? Excited ka ba pagising mo, mag-pray, mag-read ng scripture? Excited ka ba mag-connect doon sa community mo, doon sa small group mo? Excited ka ba mag-training, no? Para maging leader ka? O kanina po, may training tayo kanina sa mga leaders natin. Grabe po yung mga leader natin, nagre-ready po talaga sila. No? Kahit oras ng tanghalian yun, nandito po sila. Bakit? They want to be trained. No po? Next week po, kung di kayo nakarating, I want to encourage, no? Yung lalo po, nakita mo, Pastor, I want to become a great leader. Next week, see you. No? 11:30 po, next week. Okay po, tuloy po natin yun, yung training po natin. And of course, yung national conference natin, kita-kita po tayo. No? So, Thursday, Friday, Saturday, kita-kita po tayo. No po? National conference po yan. Tanong mo katabi mo, naka-register ka na ba? Kasi, if you really want to go to your next level, dapat andun ka, nagtitraining ka dun sa area na yon. What do you want most? Pero ka-align ba kung ano yung gusto mo ngayon? Kasi kung hindi, meron tayong kailangan gawin. Amen? No, parang gusto mo makatapos mag-aral. Ano focus mo ngayon? ML? Hindi pwede. It doesn't jive, di ba? So, hindi sila magkatugon, di ba? Gusto mo maging maayos yung relationship nyo mag-asawa? Hindi nyo naman kinukultivate yung relationship nyo. You don't go out at least once a week. Hello po mga kapatid. Di ba? No, tingnan niyo po, most of us, alam po natin yung dapat nating gawin, but the thing kasi, do we do it consistently? Ginagawa ba natin tuloy-tuloy? Ginagawa ba natin tuloy-tuloy? Sabihin natin yung word, consistency. No, kasi dapat consistent tayo. Huwag tayong maging consistently inconsistent. Hello? Di ba? Dapat consistent tayo. Tuloy-tuloy. Sabi mo, tuloy-tuloy lang tayo. Di ba? Parang, don't expect na lumalim ka sa Panginoon, pero pagdating ng Sunday, nag-iisip ka pa kung attend ka ng church. Pagising mo sa umaga, nag-iisip ka pa kung magpe-pray ka, magbabasa ba akong Bible, attend ba akong cell group, magte-training ba ako, tapos nangangarap ka, gusto mo magamit ka ng Panginoon mightily. That's impossible. Gusto mo talagang yumaman, pero saan mo ini-invest yung resources mo? Do you really invest it dun sa tamang bagay? Or mas mayaman, yumaman na si Shopee, Lazada sa iyo? O si Alibaba? Are you listening, mga kapatid? Andyan ba kayo? No, kaya tingnan niyo po, nasaan ba tayo talaga? What do you want most? No, sabi sa tabi, what do you want most? Right? Ano po talaga yan, no? Romans chapter 7, verse 15, tignan po natin ito si Apostle Paul. Sabi niya po, I don't really understand myself. Tingnan niyo po, I believe you can relate to this verse. Sabi niya, I don't really understand myself, for I want to do what is right, but I don't do it. Sino rito nakaranas ng ganyang dilema? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto kong yumaman, pero gastos ang ginagawa ko. Ha? Hello? No, gusto kong umayos yung relationship namin, pero hindi ko pinapansin yung asawa ko.
Ha? Gusto kong lumago yung cell group ko, pero wala akong ginagawa. Hindi. You need to do something about it. Pero alam niyo po, sabi rito ni Apostle Paul, instead, I do what I hate. Kabaliktaran pa. And verse 18, I want to do what is right, but I can't. Saganang kanya. Sabi ng verse 19, I want to do what is good, but I don't. I don't want to do what is wrong. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. Sino rito nakaranas ng ganon? Sabi sa tabi mo, relate. Bini mo, gusto mong gawin yung tama, pero kabaliktaran yung nagagawa. Di ba? Paano kaya gagawin, Pastor? Tingnan niyo po rito, how did God help him dito sa situation? Tingnan niyo po kasi sa ganang atin, hindi po talaga natin kaya. Kaya po tayo nagkakaproblema kasi we do things on our own. We do things on our own strength. Kaya lang, hindi natin mapagtatagumpayan yun sa sarili nating lakas. Kaya ang ganda po nung sinabi, next verse na po, sabi ron, verse 24, sabi, oh, what a miserable person I am! Who will free me from this life that is dominated by sin and death? Verse 25, ang ganda po, wrap up. Ano sabi? Thank God. The answer is in Jesus Christ, our Lord. Na kanino raw yung sagot? Nasa ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, we must not do it on our own. Hindi doon di ba kasi sa mundo, anong solusyon? Pag nag-away kayo, sabi rin ng barangay, tama lang, maghiwalay na kayo. Pumunta ka pa sa munisipyo, ganun, hindi, maghiwalay na kayo. Pumunta ka sa abogado, sige, maghiwalay na kayo. Pumunta ka sa Senado, pumunta ka sa Kongreso, paghiwalayin kayo. Pero sabi ng Panginoon, ang pinag-isa ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Kaya sinasabi doon sa sumpaan, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Iba talaga ang Lord. Sabi mo, iba talaga si Lord. Tama po ba? Sa mundo, pag inaway ka, awayin mo rin. Tama? Hindi dapat inaapak-apakan ka. Dapat lumabang ka. Kung merong katwiran, ipaglaban mo. Tama ba? Pero sabi ng scripture, ang nagpapakababa ay siyang itataas. Hindi raw patatawarin kung hindi ka magpapatawad. Ibang-iba talaga si Lord. Yun yung lakas na sinasabi ni Paul dito. For you to be victorious in life, you need to use the strength that is from the Lord. Kaya ang tanong niya, sino magpapalaya sa akin dito? Who will deliver me? And it is only Jesus Christ, kapatid. You can never be victorious in life apart from Jesus Christ. Gusto kong ulitin. You can never be victorious in life apart from Jesus Christ. Kaya lang ang problema, solusyon, pag may problema ka, huwag ka na mag-church. Huwag ka na mag-cell, huwag ka na mag-training. Mag-disconnect ka na. Nakita ko po yun talaga yung gagawin ng kaaway. Kasi syempre, pag apoy na apoy, ang gagawin lang, nakita na kayo ng nagbabaga na hindi mo kailangang patayin yung isa ron. Ihiwalay mo lang. Dito, tuloy-tuloy ito. Pero yung isa, ano mangyayari doon? Uy, mukhang okay. Mukhang okay, may apoy pa rin. But eventually, ano mangyayari dito? Hindi mo kailangan buhusan ng tubig to, lagyan ng buhangin. No. Ano mangyayari dito? Dahil mag-isa lang siya, eventually, mamamatay na siya. Okay, listening. Bakit lang? Isolated. Yun lang yung gusto kong gagawin ng kaaway sa atin. Kasi, gusto niya maggawa na tayo ng sarili po nating diskarte. What we call sa Tagalog, diskarte. Tama po ba? We move in the direction na gusto po natin, hindi na sa direction ng Panginoon. We decide to choose na mag-give up dun sa discipline. And eventually, ano mangyari? Painful regret next time. But bilang pastor po, I pray, hindi po natin madaanan yan. Kasi yung mga pinagdaanan po ni pastor nung nakaraan,
And I'm so thankful sa Panginoon for what He did for me. Salamat po sa Panginoon. He brought healing into my life. Amen? Wala na po yung pain. Sabi ko, grabe Lord, ibang klase po talaga kayo. Amen? No, sino ito na naniniwala nagpapagaling ang Lord? And He uses science, kapatid. Pero nagpapagaling ang Panginoon. But nakita ko po that the trouble that I experience is a result of a life na meron akong mali sa buhay ko. Bakit ako merong pain nung nakaraan? It's just a result nung nakaraan. Hindi naman sa hindi ako nag-discipline because I was forced not to discipline myself. Why? Because I developed that. Naalin? Kasi nung time na yun, when I had my operation, nagkaroon ako ng appendectomy, yung time na dating active ako, makilos ako, nagbabike ako, no? Nagbabike ako, layo ang bike, malayo ko magbike, no? I'm swimming. But that time, hindi na ako naging active. Why? Kasi meron akong pain na naranasan. And because of that, nakadevelop din ako ng habit na hindi ako masyado gumagalaw. Na dati kaya kong bumuhat ng dalawang tangke ng LPG, kaya kong bumuhat. Oo, kahit ay akyat ko pa sa third floor, kaya ko po. But eventually, hindi ko na po ginagawa kasi nga because I was limited because of my condition. Pero nakita ko po, it brought na yung heart ko pala, nagkaroon na ng problem, nagka-clog na pala yung mga arteries ko. Because doon sa taba na na-develop, because thinking pa, meron akong nag-low carb. Sino rito nag-low carb, di ako nag-rice. Pero napapansin mo, lumalaki ka pa. Bakit? Hindi ka nga nag-rice. Nag-carbohydrates ka rin. Nag-mashed potato ka. Tapos, uminom ka ng matamis. Nag-soft drinks ka. Konti ilang naman. Pero sweets yun eh. Hello po? Is ba kayo? And doon ko nakita, and at the time that I felt something is wrong with me. Hindi po siya bigla. Pero meron pong unti-unti na nangyari. It's because meron po akong maling discipline. Parang ang sarap. Di ba? Eat ka ng cheese, fat, chicharon. Sarap na? Tama, no? Di ba? Gusto pa yung mga triple cheese, quadruple cheese, di ba? No? Gusto pa yung taba, laman, di ba? Liempo to the max. Sizzling sisig with mayo. Wow! With butter. Grabe. And you know what? I experienced trouble in my life. Physically. In my health. Kaya po, si Pastor, I pray, ako na lang po yun, di na po kayo. Bakit? Kasi po, we need to discipline ourselves. But after my hospitalization, I learned to discipline myself. I was really pushed to discipline myself. Kaya kung makita niyo po, nag-lose ng weight si Pastor. Siya rito napansin niyo, no? Lose talaga si Pastor ng weight. Ako po mismo, no? Kasi dati masisikip yung damit ko sa braso. Ngayon maluwag na siya. No? And sabi ko, Lord, pero hindi po bigla. Months po, hindi po bigla. Dahan-dahan. Dati po, di ba, ang hilig mo sa mga bagay-bagay na bawal. Ngayon gusto ko po, prutas at gulay. Pag walang prutas at gulay sa kain, malungkot po ako. And listening, sino rito mahilig ka sa balat ng fried chicken? Yung extra crispy, di ba? Grabe, no? Diba? Gusto mo yung talagang na naglalangis pa, di ba? Pero kapatid ngayon, tinatanggal ko na yung balat. Like kanina, I give it to my kids. Hello, kasi my kids ko favorite yung fried chicken. Hello po mga kapatid. Diyan pa ba kayo? What do you want most? And what do you want now? Kasi kailangan magkatugma sila. Tignan niyo po rito, 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 25. You need to choose what you want most rather than what you want now. Gusto ko yun ngayon. Yung balat ng fried chicken. Pero ano ba talaga gusto ko sa future? I want to live 100 years old. Hello? Sino rito gusto mo mamuhay 100 years old?
I-goal nyo, 100 years old. Ang tanong ko, yung ginagawa mo ba ngayon, yung kinakain mo ba ngayon, yung galaw mo ba ngayon, abutin ka ng 100 years old? Hello? Yung puyat mo ngayon, sa tingin mo, 100 years old? Uy, mga nagpupuyat dyan, ha? And according dun sa yung mga bagay na hindi ko na ginawa for a long time, pero ginawa ko noon. May addiction, cigarette smoking, alcohol intake, nagmanifest pala sa akin nung mga nakaraang taon. Hello po. Kaya yung may mga bisyo dyan, yung mga naninigarilyo, patago, nagiinom patago, binabalaan ko kayo. Mag-discipline ka na ngayon kaysa masaktan ka sa susunod. And dito po ba kayo mga kapatid? No, learn from me. Ayoko po. Ayoko na kayo. Ako na lang. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Andiyan po ba kayo? We need to choose what we want most over what we want now. Sabi rito po ni Apostle Paul, don't you realize that in a race, everyone runs, but only one person gets the prize. Sino raw yung nakakakuha ng prize? Yung nag-run to win. Alam niyo kung sino yan? Ang pangalan niya po ay both. Siya rin yung tumakbo, siya rin yung nagdisiplina ng sarili, siya yung nanalo. Listening. No, marami kasing tumatakbo, kaya lang ang takbo nila, takbo lang. Hindi po pang panalo. Andiyan ba kaya, tingnan mo katabi mo, yung takbo niya ba pang panalo? Kung siya leader ka, dapat ang takbo mo pang panalo. Kung Christian ka, dapat ang takbo mo pang panalo. Kasi kung sa trabaho, dapat pang panalo, dapat pag sa Panginoon, lalo pang panalo. Yung ginagawa mo, boss, sa physical body mo rin, pang panalo ba yan? Pang 100 years old. Kasi po yung ginugol ni Pastor, Lord, gusto ko 100 years old. Malakas pa ako, malinaw pa mata. Okay po ba yun? Ha? Okay ba yun, Pastor nyo, gano'n, 100 years old? Pastor, haba-haba nun. Pastor, haba natin magsasama. Yun gusto ko. Kasi hanggang langit tayo magsasama. Amen? Ano lang yung 120 years old, di ba? Saglit lang po yun. Pero tingnan niyo po, gusto ko pa ma-enjoy. Sino gusto mo ma-enjoy yung 100,000 mo? Grabe, yung 100,000 no? Kasi doon pa bibigay, pag 100 ka na, ma-enjoy mo pa ba yun? Pag hindi ka maayos, di mo ma-enjoy yun. Amen! Pero sana bigyan na mas maaga. No, pero don't you realize that everyone runs, but only one gets the prize? Sino raw na nakakuha ng prize? The one who runs to win. Sabi sa tabi mo, run to win! Sabi mo, run to win! Tapikin mo yung dulo ng balikat ng katabi mo, sabi mo sa katabi mo, kanang kaliwa, run to win! Sabi ng verse 25, all athletes are disciplined in their training. Kahapon po, lumaban yung tropa natin, mga sports, mga athletes natin, lumaban po doon sa Kaugnay, sa Cavite Network. Nag-train po sila, pero I'm so happy with them. Though hindi po sila nanalo, but I'm so happy they gave their best. Kaya sabi ko sa kanila, alam nyo guys, panalo na kayo. Kasi sa daming gustong sumali rito, kasama kayo. Hindi nakasaling iba, pero kayo kasali. Tama? Kaya panalo na agad kayo doon. But I just want you to give your best. Kung kayo man ay manalo, meron kayong award eventually, perk na lang yon. Pero being here, panalo na kayo. Amen. No? Pwede ba natin palakpakan ng Lord sa buhay ng mga ating mga athletes, no? But we need to run to win. We need to discipline ourselves. We need to train. No po, nag-train ka sa basketball, meron ako niyaya. Sabi ko, laro ka, basketball ka rin. Kasi volleyball na una eh. Nakita ko naglaro. Basketball ka rin. Pas, hindi po. Pang volleyball lang ako. Isipin, kaya hindi siya pwedeng maglaro sa basketball kasi trained lang siya sa volleyball. Hello po. No, pero meron naman, nag-volleyball na, nag-basketball. Sabi ko, grabe ito. Nag-volleyball na, nag-basketball pa. Bakit? Kasi they trained themselves. Grabe po, naglaro mula simula, first quarter hanggang fourth quarter, babad, walang alisan. Sabi ko, kung ako yun, baka bumulagta ako. Hindi ko po kaya yun. Pero bakit? They trained themselves.
Grabe, sabi ko, no? Yung damit po nila parang tubig na. Oh, grabe, hindi ko kaya yon. Pero bakit? They train themselves. Pero ang sabi, tingnan niyo po ang sabi ng Scripture, they do it to win a prize that will fade away. Sino yung tiniwala? Whatever yung training na ginagawa natin, whatever achievements na matanggap natin sa mundo, hanggang lupa lang yan. Pero yung ginagawa nating training para sa Panginoon, but we do it, the godly training, binanggit ko nung simula natin, we do it for an eternal prize. Kapatid, may eternal prize yung ginagawa mo ngayon pagdalo ng church, may mga give up ka. Amen? Pwede mo bang i-congratulate yung katabi mo? Congratulations, may give up po yan. May give up po yan. May mga labadang iniwan yan, may mga assignment mo na pinagpaliban yan. Bakit? Kasi ito yung dapat kong gawin ngayon. No? At congratulations. Tama po ba? You're a winner in the Lord. Meron daw eternal reward ang Lord. Yung, di ba? May mapagkatiwalaan dito, mapagkakatiwalaan sa mas malaki. Ito, maliit pa lang to, di ba? Sa leader ka, may inalagaan kang 1, 2, 3. May maliit. Susunod, magugulat ka, marami na yan. Bakit? Napagkatiwalaan ka sa maliit. May eternal prize ang Lord. Hindi yan sa langit pa. Dito pa lang, bibigay na ng Lord. Meron siyang unmerited favor sa'yo. I-open niya yung windows of heaven sa'yo. Hindi sa langit yun. Sa langit na lang liligay. Hindi, dito pa lang, bubuksan na ng Panginoon yun. Yung favor niya para sa'yo. Pero ano lang po, we need to discipline ourselves muna. Amen? No, sabi sa tabi mo, congratulations. No, kasi you want to be closer to God. Andito tayo. You need to be closer to God. Nasa cell group tayo. Amen? You discipline yourself din. Kasi meron akong nakita, sabi ko, grabe katabi mo na, kasama mo na. Kasama mo na. Grabe, wala pa rin tigil. Hindi niya mapigil yung parang automatic paghawak niya cellphone, Facebook agad ang nabubuksan. Katabi niya na ako Hello po mga kapatid. Andito po siya ngayon. Gusto niyo po sabihin ko yung pangalan? Hindi po. No. Hindi po. Pag ginawa ko yun, hindi ko mahal. Tama po ba? Mahal ko po kayo. Hindi ko kayo papahiya. Tama po ba yun? Pero nandito po, gusto niyo malaman ano pangalan? Hindi po. Hindi, biruin mo yun. Yung discipline kasi, because of the things that we do every day, every time, parang naging automatic paghawak, parang na cellphone, yung fingerprint agad, Facebook agad. Biruin mo yun, kausap. Pansinin nyo lang po ngayon, yung mga magkakasama po, nasa restaurant, tignan nyo po kung ano ginagawa. Are you listening? Nawawala na yung dapat na culture na nag-uusap yung pamilya. Amen? Pero tingnan niyo po, it's a habit. Pero gusto mo ba maging maayos yung relationship ng family? Pero ano yung ginagawa mo? What do you want most? And what do you do now? What do you do now? No. Tingnan niyo po, we need to do that. We need to have that. Kasi alam niyo po, what do you want most? That's the question. What do you want most? Alam niyo po, nang binanggit ni Apostle Paul to sa mga taga-Korinto, it's telling them the story about Asian Games. Kung alam niyo po yung Asian Games, kaya hayaan ko na lang po kayo mag-research nito, it's a very big race, it's a prestigious race na ginagawa po nila, and yung mga kasali po rito, yung mga athlete po dito, they discipline themselves for 10 months. 10 months po nilang discipline yung sarili nila, nagtitrain po sila, yung diet nila, binabantayan po nila. No, hindi sila uminom ng alak, wala silang tinitake na anumang junk food. Lahat ng tinitake lang nila, magpapalakas ng katawan nila at magpapabilis sa kanila. At tinitrain nila yung sarili nila for them to endure yung lamig tsaka init. So, ganun yung training nila, talagang rigorous training yon. At anong gagawin nila? Kaya nga sabi ni Apostle Paul, nung sinasabi ni Apostle Paul, no, throw off, yung pag may race, di ba? Throw off anything that hinders. Tanggalin niyo yung lahat ng humahadlang sa inyo kasi he wants to illustrate yung Asian Games. Sabi ng mga tao, Asian Games yung sinasabi ni Paul Throw off everything. Bakit? Doon sa karera kasing yun, alam niyo kung ano ginagawa nila?
Tumatakbo sila, hubot-hubad. Hello? At sino rito, gusto mo maging kulelat ka sa takbuhan ng hubot-hubad? Ang pangit, di ba? Biri mo nando ka sa huli. Ako, sino rito yung gusto mo doon sa huli? Di ba gusto mo una ka? Bakit? Grabe, hubot-hubad yun eh. Are you listening mga kapatid? Yan po ba kayo? Di ba gusto mo panalo ka? Ako po, gusto ko, ewan ko sa iyo ha. Basta ako gusto ko pag ganung karera, gusto ko panalo ko. Gusto ko andun ako sa unahan. Lalo pag mga kalaban mo hubot-hubad. Amen? And that's the thing that ina-illustrate ni Apostle Paul. Kaya po let's run to win. Tanggalin natin lahat ng mga kasalanan, mga sumasagabal sa atin, and let us run with perseverance. No, the race that is marked for us. Kaya po tingnan nyo, we really need to be motivated. Bakit? Biruin mo, pag kulelat ka, makita mo, puro pang upo. Tama po. Tama, pero pag una ka, wala ka nakikita mo lang yung finish line. Are you listening? Diyan pa ba? May kasama pa ba ako? Sabi sa tabi mo, run to win. Anong sabihin nun? Masakit ngayon, masaya later. Pain of discipline now, so that you will not experience the pain of regret later. Gawin natin kung ano yung dapat natin gawin ngayon, katugon doon sa gusto natin mangyari sa hinaharap. Make that right decision today. Again, you are the sum total of the decisions that you made before. And your future depends on the decision that you will make today. Kung ano yung decision mo ngayon, yun ang mangyari sa'yo. Ito yung tanong, what do you want most? Kung meron po kayong notepad dyan, cellphone po ninyo, sagutin natin to. Pakita nyo na, kunyari lang, kasama ko kayo. Kasi ang sarap naman pagka nagsasalita ka rito, kasi nakikita mo yung kausap mo dun sa baba, may ginagawa, di ba? Sinusunod yung sinasabi nyo. Kahit peki lang po, pakita nyo lang sa akin. Para po masaya si Pastor, okay? No, pwede po, sige, what do you want most? Pwede po ba, nasa notepad nyo, may notebook kayo dyan, lagay nyo, what do you want most? Maring isa lang po yan. Maring ngayon gusto ko makabayad ng utang, o maybe ngayon gusto ko na magiging fruitful sa ministry, ngayon gusto ko maging maayos yung relationship namin mag-asawa. Hindi ko alam kung ano yan, kaya gusto ko maging maayos yung studies ko. Hindi ko alam kung ano yan, basta lagyan mo lang, kahit isa yan, isa lang yan. What do you want most? What do you want most? Okay? Gusto mo maging mas malapit sa Diyos? What do you want most? Gusto mo bang mabawasan ka ng 20 pounds? Ano po? Ako po, malaki po nawala sa akin. No, I think mga nasa 10 pounds. Ano po? Laki, no? Ay, no, 10 kilos. Sorry, pounds. Masyado pala mabigat yung pounds. So, 10 kilos. Gusto mo bang maayos yung marriage nyo? Gusto bang lumaya sa addiction mo? What do you want most? Doon muna tayo magsimula. Then after, merong isang tanong. Ito yung susunod na tanong. And if you're writing na, sulat nyo po ito. What do you need to choose now? What do you need to choose now to achieve what you want most? Anong desisyon yung kailangan mong gawin ngayon so that yung gusto mong mangyari in the future, makuha mo ngayon? Makuha mo as the time goes by. Kasi it's a process. Hindi man sinabing, gusto ko mag-lose ng 10 pounds. 10 pounds agad na wala, kinabukasan lang dahil nag-gym ka 2 hours. Hindi po. It is a process. Amen? Sabi sa katabi mo, it's a process. Kaya sabi sa katabi mo, I'm a work in progress. Amen. Sabi sa katabi mo, I'm a work in progress. Sabi sa katabi mo, I'm a work in progress. Amen. No, nagsisimula na si Lord sa katabi nyo. I mean, maybe for some of us, this is your day 1. Maybe for some of us, itong message na to, wow. Maybe for some of us, ganda ng message na to. Dito ako magsisimula. Kasi what do you want most depends on what
do you do the things that you want now? Amen? Now, you want to be closer to God? Mag-get ka ng Bible app. Mag-download ka or buy a Bible. Diba? You want to be closer to God. Mag-join ka sa cell group. Maging regular ka sa church. Mag-connect sa training. Ask mo yung nag-invite sa'yo o yung cell leader mo, what do I need to do next? Tama po? Tanungin mo. Kasi ginawa na natin yung umattend ng umattend. Tama? Pero ano ngayon? Kung gagawin din natin yung ginawa natin dati, we will just experience the same result. Amen? No po? Kaya po, ayusin natin. No? Gusto mo mag-lose ng 20 pounds. Uy kapatid, mag-enroll, yung ina-advise mo talaga, mag-enroll ka talaga sa gym. Magbayad ka talaga. Kasi kaysa yung pupunta ka lang doon ka lang magbabayad. No. Kasi pag hindi ka umattend, hindi ka rin magbabayad. Pero yung nagbayad ka na ng 1 buwan, malaki na binayaran mo. Mukhang a-attend ka talaga. Tama po ba? Mapipilitan kang umattend. No. Marriage din. Do you go out at least once a week? Mga mag-asawa, andyan po ba kayo? Mag-asawa lang kausap ko ha, mga kabataan, hindi pa kayo to. Okay? No, you need to rekindle. Kami po ni Ann, hindi po kami ganito agad. Nung una po, hindi rin po maayos. Kahit sabihin nyo, no, okay kami, professional po ako, may trabaho rin siya, financially okay naman, pero hindi pa rin po. Pero we cultivate that when we thank the Lord for the vision, we thank the Lord for our mentors, na sinabi nila, tinuruan nila kami na you need to spend time with your partner. At least once a week. We go out. No, we leave the kids. Sabi nga nung bunso ko, "Uy, mama, papa, sa kayo pupunta, sa kayo magde-date." Sa tingin nyo, anong tinuturo ko sa mga anak ko? May value yung relationship namin. At sa tingin nyo, ano rin gagawin nila pag may mga asawa na sila? Same thing. Kasi yung iba ang problema, yung anak mas mahal kaysa sa asawa. Ano nangyari? Di ngayon, nagkakaproblema yung relationship nila mag-asawa. Kasi yung nagkampihan na yung nanay, tsaka yung tatay, o kaya yung anak, di ba? Something like that. Kaya lang, di ba sila ay produkto lang nung pagsasama nitong dalawa? Amen? Na pag nasira tong dalawang to, sira rin sila? Amen? Kaya, kailangan ayusin, ano yung relationship ng mag-asawa? Andyan po ba kayo mga kapatid? We need to rekindle that fire. Amen? Yung mga mag-asawa po dyan, go. No, buhayin po natin relationship natin. And I most of the time, no, sa mga kinakounsel ko po, I advise palagi. Lalo pag may mga trouble sila sa relationship. Alam niyo po, advice ko lang, mga mag-asawa, pagising sa umaga, pray together. At kahit ano pa yung nangyari along the way, along the day, pagdating ng dulo, still pray together. Ayusin ninyo yan. Hello po. And alam niyo po, tinatanong ko sila, kamusta na kayo? Kasi grabe, biruin mo yun. Biruin mo na, ano pa lang, nagbubuntala na eh. Grabe, di ba? Pero alam niyo po, kamusta na kayo? Pastor, okay na po kami. Things are changing. Things are getting better. May nangyari po nung along the day, pero Pastor, salamat po dahil pagdating ng gabi, nagiging maayos po kami. Why? Dahil nilalapit na namin sa Panginoon. Are you listening, mga kapatid? Gusto mo makabayad ng utang? You want to, stop. Stop mo na yung ginagawa mo, yung mga maliliit na bagay na yan. Don't spend within your means. Ay ba yun? No, mag-allocate ka. You need to put up your budget. Gusto mo makalaya sa addiction mo, you need to admit. Ano ba yung mali mo? Ano ba yung area na dapat mong ituwid? Because we need to run the race. Amen? 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. Ano pong sabi? Ito po yung sagot dito. Sino rito gusto mo magtagumpay talaga sa buhay? Diba? You need to know what you want most and what you want now that you need to stop or maybe change
so that you can achieve what you want most. Sabi po ni Apostle Paul, ito yung dadagdag natin. So, I run with purpose in every step. Ang problema po kasi, the thing, kaya hindi natin nare-reach what we want most is the purpose. Parang ganito, ito yung tanong, bakit ka nandito ngayon? Pag ang sagot mo dyan, kung ano yung sinagot mo rin dati, kasi ito lang yung alam ko na dapat kong gawin ngayon, you're not answering the question right. No. Kasi ano ba yung purpose natin? Is to love God and to love people. And how can we show that we love God? By loving people. And how can we show that we love people? By discipling them, by teaching them to obey the commands. And what are the commands? Love God and love people. And how can we show that we love God? By loving people. And how can we show that we love people? By discipling them, by teaching them to obey the commands. And what are the commands? Love God and love people. And how can we show that we love God? And how can we show that we love people? Discipling them, teaching them to obey the commands. And what are the commands? And how can we show that we love God? How can we show that we love people? Teaching them to obey the commands. And what are the commands? And how can we show that we love God? How can we show that we love people? By discipling them, by teaching them to obey the commands. And what are the commands? Ito yung tanong, bakit ka nandito ngayon? Pastor, para umattend lang? No, you came here to love God and to love people. And how can you show that you love God? By loving people. And how can you show that you love people? By discipling them. That's why we invite people. Next week po, Samaritan Sunday na natin. Tama po ba? It's the last week of the month. It's our Samaritan Sunday. It's a time for us to invite people to church. Are you listening? Are you making yourself ready to invite people to church next Sunday? Are you listening? Because that's the time you show that you love God. And that's the time that you show that you love people. Amen. No. Do you invite people in your cell groups? Do you invite people? No. By the way, may mga first-timer po ba tayo dyan? I believe meron. No, may mga first-timer po ba tayo? Taas yung kamay. Pwede po ba natin makita yung mga first-timer natin? Taas yung kamay. Yung first-timer, palakpan natin ang Lord. Sabuhin ng mga first-timer natin. May mga second-timer ba? May mga second-timer? Second-timer, second-timer, second time? Meron po? Yun, meron. Palakpakan natin ng Lord. May second-timer. Welcome po. Third-timer. May third-timer pa ba? Ayun, may third-timer, palakpakan natin ng Lord. Third-timer. Fourth-timer. Fourth-timer. Ayun. All-timers. All-time. Pastor, dyan ako palagi, hindi ako nawawala. Di ba? Yan, grabe, no? And we're so grateful sa Panginoon. Why? Kasi sabi rito, we run with purpose in every step. That's why pala lahat ng ginagawa natin nagiging purposeful. Lahat ng ginagawa natin nagiging maayos. Bakit? That's what I want most. Etong ginagawa ko ngayon, this is what I want now, katugon dun sa what I want most. Amen. You become purposeful doon sa ginagawa mo. That's why hindi ako pwedeng mawala sa church kasi leader ako, pastor ako. Okay na ba sa inyo wala si pastor dito pag Sunday? Why do I need to always to be here? Bakit? Kasi I'm the pastor of the church. Amen. Tama. And it also pushes me forward to become purposeful in everything that I do. That's why yung oras ko, nilalagay ko sa tama. Bakit yung iba pwedeng umabsent? Why? You're not purposeful enough. Is that what you want most? But is that what you want really most?
Pero katugon ba yan doon sa gusto mo talaga? Are you listening, mga kapatid? Oo. Pero sabi ni Apostle Paul, I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. Tanong ko sa inyo, ano mas mahirap? Pagsuntok mo, may tinatamaan ka, yung pagsuntok mo, wala kang tinatamaan. Tanong ko sa inyo, ano nakakapagod? Ha? Yung shadow boxing ka lang o may tinatamaan ka talaga? Sino rito nakakapagod pag wala kang tinatamaan? Yung alam mo yung sablay na naman. Ano mas nakakapagod? Yung sablay. Tiyan mo katabi mo, pagod ka na ba? Hello po? Tama ba? Sino rito gusto mo lahat ng ginagawa mo may nangyayari? You need to be purposeful in everything that you do. Kung hindi, umaten ka lang, umuwi ka, walang nangyari. But I pray, pag uwi natin, I'm prayer ni Pastor, pag uwi mo, something happened. Pastor, nagbago po ako after hearing that message. Pastor, something changed. Something broke in the spirit. No, tingnan niyo po, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should, not what I want. Hello po, totoo lang po, sino rito, kung ikaw lang papipiliin, Pastor, sa bahay na lang ako magpahinga. Pero Pastor, umaten na ako kaninang umaga, I still want to hear this message ngayon. Listening, some of you, leaders po, so narinig ko na yun. Pero Pastor, ibo pa rin nung tinuro mo ng hapon eh. Kaya Pastor, ayoko ma-miss. Kasi totoo lang po, iba ko tinuro ng umaga, iba ko rin po tinuro ngayon. O bakit? Kasi yung iba, nagdyan pa rin, nagstay pa rin. Why? Bakit po? Kasi Pastor, I am purposeful in every action. At Pastor, may in-invite pa ako. Hello po mga kapatid? No, hindi ako pwedeng mawala ron, Pastor, because leader po ako. Training to do what I should do, not what I want to do. Totoo lang po, di ba? Parang minsan gusto mo mag-lose ng weight, pero andyan yung donut, andyan ang milk tea, andyan ang frap, caramel pa. Wow! Macchiato. Di ba? Pero kapatid, gusto mo magtipid? Di ba? Uy nga, national ko. Alam niyo po nakakatuwa dito sa atin, national conference. Mga estudyante po ha, o yung mga nagtatrabaho dyan, baka naman. May K na po kayo. Yung mga kabataan po natin, alam niyo po kung ano ginawa nila? Minsan kinokontak ko, oy, kumusta na? Ba't gising ka pa? Nag-reply pa sa message ko, mga 12 na, alauna. No, kasi kauwi lang namin noon from 13. Sabi niya, Pastor, nagluluto po akong banana chips. Sabi ko, talaga bakit? Pastor, pang natcon. Grabe. Pang natcon? Di ba? At nabalita ko, sabi, nagbebenta pa kahit nakaulan. Diyan po ba kayo mga kapatid? Sabi sa tabi mo, nakaregister ka na ba? Oy, sa Sabado na yon, Friday, Saturday na yon, di ba? O Thursday pala, simula. What do you want most? And what do you do? What do you want now? Tama ba? Tama. And of course, kung maalala nyo po nakaraan, naalala nyo meron tayong brain, meron kasi neural pathway, na parang ganito, just to explain, parang sa bahay po, di ba? Meron kayong garden. Kung meron kayong garden, merong pathway talaga, di ba? Ang daan mo talaga yung pathway, yun yung tamang daanan. Pero minsan, parang gusto ko dito na lang ako dumaan kasi mas mabilis at mas madali dito. And in life, ganun gagawin natin. No, yung brain natin na-excite, yung dopamine lumalabas, kung maalala po ninyo. Bakit? Kasi we do the things na gusto natin. Uy, ang sarap, feel good, no? Feel good, uy, ang sarap. Daan ka uli doon. No, sa una po, hindi naman po nababakbak yung damo. Tama? Sa unang daan mo, parang, uy, ang sarap. Pero eventually, dahil hindi mo na dinadaanan yung talagang dapat na daan, dinaanan mo yung iba, ano nangyari? Yung damo na dating nandoon, nawala. Bakit? Kasi paulit-ulit, doon ka na, uy, ang sarap dito, uy, ang sarap dito, uy, ang saya dito, ito na lang. Hindi, nagmumukhang tama yung mali. Yung mali, nagmumukhang tama. Minsan yung brain natin, nalilito na tayo, ano ba talaga yung dapat kong gawin?
Pero ang totoo, meron kang dapat mong daanan. Pero this is what we do. So ito, nagpapasalamat kasi ang Panginoon merong redemptive power. Nagre-redeem ang Lord. Nagliligtas ang Lord. Ano lang kailangan mong gawin? Huwag mo nang dadaanan yung dinaanan mo dati. Ano nang gagawin mo? Dadaanan mo na yung tama mong daan. Ano mangyayari doon? Eventually, yung damo doon na dati na nawala, dahil doon ka palagi dumadaan, ano mangyayari? Tutubo siya uli. Mawawala na yung daan doon. Dito ka na dumadaan sa tamang daan. Amen? Sino rito po ngayon, tong oras na ito, tong hapon na to, Pastor, para sa akin yung topic na yan. Para sa akin yung topic na yan. There are things that I want most, but ang problem, the things that I want now. Pero sino rito naniniwala ka, hindi mo kaya sa sarili mong lakas. Pero sa tulong ng Panginoong Hesukristo, mapagtatagumpayan mo yung sitwasyon mo. Yung naniniwala, just clap your hand for the Lord and let's praise Jesus. Kasamahan niyo po ako, tayo po ay tumayo ngayon. No. Sa oras na ito, kapatid, what do you want most? We need Christ. No, we need Christ. No? Sa oras po nito, samahan niyo ko. Let's all be standing ngayon. If you're that person na, Lord, ako yung tao na yun, yung message na yun para po sa akin. I need Jesus Christ right now. And if you're that person, habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata ng lahat, taas mo yung mga kamay mo sa Panginoon, simbolo ng pagsuko mo. Lord, hindi ko po kaya, pinilit ko na po, Panginoon, I'm still andun sa addiction na yon, andun pa rin ako sa utang na yon, Lord, andun pa rin ako sa maling ugali na yon, andun pa rin ako sa barrenness, Lord, andun pa rin ako sa unfruitfulness, Panginoon. Lord, sa oras po nito, right now, if you're that person, habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, nakataas yung mga kamay sa Panginoon, simbolo na, Lord, suko ako sa inyo, Panginoon, di ko po kaya. Yung pagtaas mo ng kamay, simbolo na sinusuko mo sa Panginoon. Right now, sa oras na ito, just come before the Lord and I'll pray for you. I'll pray for you. Father God, in the name of Jesus, andito po yung inyong mga anak, lifting their hands sa inyo, Panginoon. Simbolo na aming pagsuko, aming pong kinikilala na hindi po namin kaya mapagtagumpayan yung anumang bagay na ito that holds us back. So that, Lord, ma-enjoy namin the life that you want for us the most. Because of the things that we enjoy and we delight today, now. Lord, sa oras po nito, I pray na bigyan niyo po yung inyong anak ngayon as they admit, God, na may mali sa kanila. Ngayon po, Panginoon, grant them, Lord, freedom in the name of Jesus. At sa oras nito, Panginoon, itatag niyo sa kanila yung wisdom, knowledge, understanding from you. Ano yung mga bagay na kailangan nilang iwasan, hindi na nila dapat gawin, o mga bagay na dapat na nilang simulan. Lord, I pray that you grant them access dun sa divine revelation from you. And grant them access, Lord, from that fresh anointing from the Holy Spirit. Holy Spirit, hipuin niyo po yung kamay ng inyo pong mga anak. Empower them para anuman pong area ng buhay nila that they need to surrender. Lord, right now, sa oras na ito, Panginoon, kanila po maranasan. Whatever, Lord, yung dating path na kanilang nilalakaran na mali, Lord, right now, in the name of Jesus, I apply your blood. I claim, Lord, inyo na po, Panginoong, pinatawad, nilinis sa inyong mga anak. At sa oras po nito, Panginoon, you are teaching them and bringing them to the right path na nais nyo pong lakaran nila, Panginoon. Salamat po. Thank you, Lord. Guide nyo po yung inyong mga anak. As they admit ngayon, Panginoon, ma-receive po nila, Panginoon, yung kalayaan mula sa inyo. Salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And may each and every one of your people be purposeful in every step that they take. May you be truly glorified sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Nagasi po say, Amen. Amen.